Ang sabi po ng AFP spokesperson na si Colonel Francie Padilla na nire-review daw ang pension code. Yun ang binanggit niya upang tingnan kung mayroong legal basis upang isuspend, nire-review para i-cancel, bawiin ang pensyon ng mga sundalo, siyempre pag pension, retired, na nai-involve doon sa seditious activities. Wow, mabigat yun At pati na rin po sa pagpapakalat ng fake news. Yun ang unang essence or message ng kanyang inilabas na pahayag ng AFP-NBF dito sa kanilang official na tagapagsalita, itong si Colonel Francie Padilla. So ang unang paragraph or ang unang pahayag niya, nire-review ang pension code ng mga sundalo. So kung pension code ang nire-review, ibig sabihin pati active na pa-retire o magre-retire. Kasi pension code And then, retirado. Kasi affected ka ng pension Yun, una. At yung mga nai-involve sa mga gawaing seditious at mga fake news na nagpapakalat. Ang pangalawang paragraph po nito ni Colonel Padilla, sinasabi niya na mayroon silang minomonitor, ang AFP daw, mayroong minomonitor na isang retired Major General, ang pinakamataas na ranggo daw, na kanilang na-monitor. At nagkaka-pension ito ng 160,000 pesos per month. 2-star rank, Major General. Ang Major General na maingay at talagang nagsasalita ng saloobin laban sa katiwalian sa gobyerno at mga pandarambong sa kaban ng bayan, dalawa po, si retired Major General Romeo Pukis ng Class 81 ng PMA na nanggaling sa Philippine Air Force. Major General yun, 2-star rank. At ang isang Major General na 2-star rank din ay si retired Major General ng Philippine Marines, Orlando De Leon. Nagsasalita din po yun, At maingay din sa social media at nagpapahayag ng saloobin. Retirado din ito, Class 82 ng PMA, si retired Major General Orlando De Leon. So dalawa na, Major General Pukis at Major General Orlando De Leon. At ang isa na Major General pero hindi masyadong identified sa social media pero sumasama sa mga rally, si Major General Felizardo Simoy. Galing po ito sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Tatlo na. May isa pang general na nagbablog. Si General Simoy yata ay PMA Class 1977 or 76, if I'm not mistaken. Okay? Si Luces Sara, kapatid ko po yan. Nirescue namin dati yan sa droga niya na problema nung ako po ay nasa CPP, NPA, NDF pa. At tinulungan niya ng Gabriela dyan sa may Scout Delgado sa Quezon City na dinala namin nung ako ay nasa NPA pa. Kaya hindi yan makapalag ang Gabriela. Nanonood yung kapatid ko sa Iloilo ngayon, si Susara. Anyway, so tatlo na po yun, si Major General Orlando De Leon, Major General Pukis, Major General Felizardo Simoy. At ang isa nagbablog, itong si Brigadier General naman yun, 1-star rank, si General Macanas. Okay, hindi naman yan sumasama sa mga rally. At nagbablog yun sa Mindanao. Okay, ngayon, ito po ang tinutumbok ng statement na yon ng AFP spokesperson. So if you are the spokesperson o tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, it follows na ikaw ay nagbibitbit ng mga pahayag nagmumula sa liderato o sa command ng AFP. At the minimum, you are speaking in behalf of the Chief of Staff.
kay General Bronner kasi siya ang Chief of Staff. Okay. Ano po ang implikasyon nitong inilabas na pahayag ng AFP sa pamamagitan ng kanilang spokesperson? Kaya nga ang aking opening statement, kung mapapansin ninyo, sablay po ito. At ito ay statement o pahayag na bingatibo. And if I would like to make an analogy o paghahalin tulad, para bagang kung mayroong apoy na namumuo sa loob ng bahay, hindi mo po yan pwede na buhusan ng gasolina sapagkat sisiklab at maglalagablab ang apoy. Instead, ang dapat na gawin mo, buhusan mo ng tubig o kaya tapunan mo ng buhangin para mamatay, lalo na kung chemical ang source ng apoy. O kaya maggamit ka ng fire extinguisher. No? Hindi po parang si Jane Fajardo din, sabi ni Maria Maresa Alisondra. Ayun. So, hello tol, wag mong pabayaan si nanay, matanda na yan at hindi tayo naging ganito kung wala ang ating ina. No? Nanay po namin may sakit at minomonitor ng kapatid ko sa Iloilo. Okay? Hindi po tama ang pahayag na ito. Ang unang implication nito ay nag-iinganyo ito, nag-i-encourage ng negatibong reaksyon even those who are not actively involved in the mass movement to criticize the government. Yung mga hindi naman involved talaga dito, magkakaroon ka ng simpatya at magkakaroon ka ng negatibong reaksyon. Bakit ganito ang pagtrato ng AFP sa mga retiradong opisyal at personnel nila na naglingkod at nagsilbi, nagbuhis ng buhay, panahon at sakripisyo sa paglilingkod hindi lamang sa organisasyon ng Armed Forces of the Philippines, kundi sa buong bansa at sa buong mamamayan upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at kapanatagan ng ating bansa at kaligtasan ng ating mamamayan. Bakit ganito ang pagtrato sa kanila? In the first place, kapag retired ka na from service, either sa PNP, sa AFP, sa NBI, or any government agency, you are already part of the bigger civilian population. So hindi ka na bound, hindi ka na duty bound doon sa istruktura ng organisasyon, bagamat doon ka nang galing. So therefore, mas maluwag at mas mayroon pong dahilan na pwede mo nang i-exercise ang iyong constitutional right. O bakit ang mga retiradong ito na mga general, koronel at iba pang opisyal ng AFP ay parang tinatakot? O hindi na para. Talagang direktang ito ay isang intimidating at isang threatening statement na parang hindi pinag-isipan. Parang knee-jerk reaction ito doon sa paglaganap ng mga lumalabas na sentimiento sa social media, hindi lamang ni General Pukis at ni General De Leon, kundi marami din po ang nagre-react na mga generals. O bakit hindi nyo in-include ang mga matataas na opisyal ng military at ng defense security sector natin na nandun din nag-attend publicly sa naging activity ni Governor Chavit Singson ng kanyang binanatan si Marcos Jr. at itinuro niya na mastermind sa paglaganap ng malawakang korupsyon at pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan na isinagawa niya a day before, that was September 20, sa Club Filipino. Nandun si General Esperon, 4-star general yon, at nandun si Secretary Delpin Lorenzana, 1-star or 2-star general din ito, na naging Defense Secretary at naging National Security Advisor, ang dalawang matataas na general na ito, respectively, sa panahon po ni former President Duterte. O ba't hindi nyo sila pinoint out na may mga retired Chief of Staff ng AFP na talagang nagpakita ng presensya nila on September 21, mismo dyan sa labas ng Camp Aguinaldo. O bakit selective kayo? Diba? Ba't selective kayo? Dahil umiiwas kayo na mas lalo pang lumagablab at magalit ang mga retiradong general at mga opisyal ng sandatahang lakas
dahil ang inyong approach ay threatening, bullying, intimidating, at wala po ito sa hulog ng tinatawag na more of a facilitating dialogue. Imbis na makipag-usap at itrato sila na for some other time, mahigit nag 30 years po, ang kanilang ibinuhos na lakas at ng kanilang buhay sa paglilingkod sa bayan, sa taong bayan, at sa serbisyo sa AFP, bakit kung tratuhin nyo sila parang kalaban? Eh sila po ay nagpapahayag lamang ng kanilang saluubin at sentimiento that are well covered by their constitutional guaranteed rights, right to freedom of expression, and the right to free speech, and the right to peaceably assemble for the redress of grievances by their own sentiments and for the people that they may represent or the organization that they belong with. Diba? Yan ay bahagi ng kanilang demokratikong karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita. At lalo na sila ay wala na sa formal na organisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Bakit ang postura ng AFP leadership sa pahayag na inilabas ng kanilang spokesperson ay very threatening, very intimidating, very arrogant, instead of accommodating and facilitating dialogue? Ayan. Maayong gabi, migo ka Eric, sabi ni Brother Saldi Soliman, vlog. At ito ay magaling na kompositor at Ilonggo na musikero. Basta Ilonggo na musikero, romantiko yan. Salamat Brother Amigo Saldi Soliman. Ang ganda ng mga komposisyon mo para kay Tatay Digong at kay Vice President Sara Duterte, the Freddy Aguilar of Iloilo. Crisilda de la Cruz, dapat talaga kumilos na at wala na ang Pilipinas kung maghintay pa tayo, masyado na silang abusado. Galit ka ba, Crisilda de la Cruz? Well, we understand. That is the sentiment now of the majority of the Filipino people. Okay. Watching from Japan, Alex Ramirez. At lagi akong nanonood sa inyo. God bless you always. Thank you, Alex. At Jumar Madricamo. Okay. Pangalawang punto. Imbis na magkalma ang sitwasyon hinggil po sa lumalaganap na sentimiento ng ating mga kapatid at ng mga kababayan nating mga retirado, mas lalo pa pong dinagdagan ng AFP ang pagiging kritiko ng ating mga kapatid na mga retiradong mga generals na ito at mga senior officers, sapagkat ipinapakita sa kanila na walang puwang sa organisasyon ng AFP ang pagkakaroon ng opinyon kahit pa ng mga dating opisyal at mga miyembro ng organisasyon na nasa mas malawak na civilian population na. O bakit ganun po ang pagtrato na ito? This is a serious lapse of the kind of decision sa command ng AFP. Parang tinatakot na ninyo at ini-intimidate ang ating mga retiradong mga opisyal ng AFP kung ang inyong mga sinasabi, maliban sa kakasuhan sila, ay posibleng maapektuhan pa ang kanilang mga pensyon. Third point ni Ka Eric, ganito. Ang pensyon ay may tinatawag po na proprietorial right. Ang mga nagkakaroon ng pensyon sapagkat yan po ay na-earn mo mula sa iyong mga pagsasakripisyo at paglilingkod. So a pension is like a private property that is entitled to you. At hindi yan pribilehiyo sapagkat yan po ay garantiya. Parang nagkaroon ka ng sasakyan, hindi pwedeng kuhanin sa iyo yan nang walang tinatawag na due process of law. Under the Constitution, it is very basic. Yung fundamental element ng due process of law is a fundamental element of protecting the rights and welfare of the people. Anong nakalagay sa saligang batas ng Pilipinas? No person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law. Ang pensyon po, kahit hindi ka sundalo, kung ikaw ay government employee, o kaya man ay ikaw ay nanggaling sa private sector at may pensyon ka sa SSS, ito po ay may kaakibat na tinatawag na
proprietorial right. Ibig sabihin po, you earned it. It is a vested right dahil yan po ay ginagarantiya sa batas na ikaw ay bibigyan ng pensyon after a certain service time sa iyong duty at after ikaw ay naging bahagi ng pension fund system. Either GSIS, SSS, o kaya APSLY kung sa mga AFP or PNP SLY kung sa PNP. Klaro tayo doon. The operational word there, included in the pension, is the proprietorial right. And the second operational word, without due process of law, hindi mo pwedeng putulin, hindi mo pwedeng bawiin unless there is ground for it. At para maputol mo yan, magsasampa ka ng kaso. Ipadetermine mo yan sa korte. Hindi mo pwedeng gawin yan ng summary and arbitrary. Yun. Pag sinabing summary, by the own decision only of AFP. Yun pong ibig sabihin ng summary. Pag sabihin mo naman na arbitrary, one-sided, magde-decide lang ang AFP. Yun. Hindi pwedeng gawin po yan sa pensyon. Sa salaries, maybe, pwede kang maapektuhan kapag ikaw ay nag-awol, ikaw po ay nagkaroon ng disciplinary problem and administrative case. But in the case of pension, ito ay earned, vested right mo ito, na may equivalent to like a proprietorial right. Yun. May nakapasok na troll, maawa ka sa pamilya mo. At hindi po libre ang pensyon, binabayaran po ng empleyado yan sa GSIS at sa SSS. Correct! Huwag nyo lang pong pansinin ang troll kasi ang live natin at ang mga videos ni Ka Eric talagang binabantayan na po upang isabotahe tayo. Well, they are like zombies or jellyfish. Walang utak, walang backbone, nabubuhay bilang parasitiko. Yan po ang mga troll at mga zombie na pumapasok sa ating mga discussion. Just ignore them, tuloy tayo sa pakikinig. No? Hindi ko na rin yan binabasa kasi ma-distract ka lang po, mga kababayan. Hans Jia, yan ay AJK of pension. Grabe ang term ni Hans Jia. Extra judicial killing of pension. I know, bukas o sa Lunes, maglalabas ng panibagong adjustment of statement dito. Ang AFP, this is very controversial. Nakuha niyo po mga kababayan na ang pension po ay mayroong siyang kaakibat o effect ng proprietorial right. It is vested on you by law dahil you earned it from your sacrifice and your duty of service, be it in the private or public sector. Klaro, Ka Eric, mayong gabi, Idol, Yulops Team SDS, Philippines. Okay, Ari Santos, natawa naman ako sa zombies, Ka Eric. Number 3 point ni Ka Eric, mga kababayan. Sa tingin ko po, hindi nila ito totohanin. Because this will invite a disastrous reaction. Kung hindi man po doon sa apektado na puputulan ng pensyon, the likes of General Pukis and General Orlando De Leon or General Simoy, na minimension ko na ngayon dito, kundi mismo doon sa mga retirado na mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines and even ng Philippine National Police, it will have an effect of psychological intimidation. So the more you intimidate a person, lalo na itong mga galing sa serbisyo, sa security sector, sa AFP at sa PNP, the more that they will develop resistance. Mga kababayan, hindi pwede ito, no? Pangalawa, huwag po nating kalimutan na ang AFP, kahit ito ay Armed Forces of the Philippines, it is still subject to obey, implement, observe, and make sure na ipinapatupad at ginagalang nila ang batas. Lalo na ang saligang batas. The AFP is not above the law. The AFP must obey the law, even though they have the articles of war and the court-martial, but they are not above the law. Lalo na kung ang pag-uusapan ay mga karapatan na ginagarantiya ng saligang batas na gusto nilang gamitin
ang pension bilang pang-hostage at pang-takot, no? Pang-intimidate doon sa mga nag-retired na mga senior officers, mga general at mga koronel na ngayon po ay nagiging bahagi ng malawak na pagkilos ng taong bayan laban sa katiwalian. 160 daw ang pension, narinig ko kay Maharlika sa live niya. No, na-publish yun, hindi si Maharlika ang nag-issue nun. Pinablish mismo ng AFP po yun sa kanilang statement, no? Mga kababayan, 160,000 po sa Major General. 2-star rank po yun, mga kababayan. So therefore, this is a very clear intimidation style na ginagawa ngayon ng AFP. Baka nakalimutan po ng AFP that they are also bound by law to obey the law. At kung ganito ang pahayag ni Francip Padilla, at ito na rin ang pahayag at paninindigan ni General Bronner, unless i-qualify niya ito at babawiin o kaya i-modify, ang AFP sa doktrina ng military discipline, may tinatawag po silang obey first before you complain. But there is a qualifier to that. Obey first before you complain, provided that the order is lawful. Ibig sabihin na aayon sa batas, moral at makatarungan. Itong utos, kung nanggaling man ito kay Gibo Teodoro na ideya bilang Defense Secretary, na dapat magpaliwanag din siya dito, o kaya nanggaling kay General Bronner, o sa Board of Generals, o sino pa man sa AFP, they should understand that this is an unlawful order kung ito ay patupad mo. At ito ay nag-iinganyo at nag-i-encourage na ang mga retiradong opisyal ng AFP at PNP ay lalo pang sumama sa mga pagkilos na nagiging dahilan ng pag-criticize sa gobyerno sa mga lehitimong issue na nakakaapekto sa mga mamamayan. Klaro tayo dyan, ano? At ang fourth point natin, hindi po sakop ang mga retiradong opisyal at mga personnel ng AFP ng military discipline because they are already out of the organization. But they are still part and parcel of the entire AFP operations as mga retired. Pero hindi mo na po sila masubject sa kanilang military discipline sapagkat sila po ay bahagi na ng civilian na population. Nakalimutan ba ng AFP na ang mga retiradong ito na mga general at mga koronel at iba pang mga personnel ng AFP and even ng PNP, they belong to the civilian population now as private citizens and as general population ng ating bayan. At nakalimutan nila na nakalagay sa konstitusyon, civilian supremacy prevails over the military. So dapat kilalanin nila na itong mga retiradong mga opisyal ng ating sandatahang lakas at even ng Philippine National Police, they have rights guaranteed and protected by the Constitution. Kaya po mali sa pinakamali itong taktika na ito na ginagamit ang pensyon parang pangtakot, pang-ipit at panggipit sa mga malayang pagpapahayag at malayang mga pagbibigay ng panukala at opinyon ng mga retiradong opisyal ng gobyerno. When the government becomes the persecutor and oppressor of its own people, and when the government forgets that the power and the authority that it exercises come and belong to the people and come from the people, then we will have that kind of tyranny and oppressive, authoritarian, dictatorial na uri ng gobyerno na nakikita natin ngayon the way the AFP unreasonably and unjustly reacts to the legitimate exercise ng karapatan ng ating mga retiradong senior officers ng AFP. By the way, they are using right now the statement of intimidation and in statement of bullying and arrogance instead of facilitating dialogue and accommodating them into the folds of transparent and principled organization and professional handling of possible conflict of views, bakit kaya nyong makipag-usap
AFP leadership and Gibo Teodoro, kaya niyong buksan ang inyong organisasyon sa pakikipag-usap sa mga teroristang grupo, kagaya ng CPP, NPA, NDF, na kinakausap ngayon nila Charlie Galvez ng OPA-PRO or the Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, supported by you. At sinuportahan nyo ang amnesty program ni Marcos Jr. Kunwari sa mga rebelding mga nanggaling sa CPP, NPA, NDF. O, bakit ang mga Abu Sayyaf, MNLF, MILF, kinakausap nyo? Kayo po, sila ay mga kalaban ng Estado noon at ang marami sa kanila ay nagbalik loob at nagpailalim sa sakop ng batas at ng saligang batas. O bakit bukas kayo sa kanila? Bakit sa mga nagiging kabaro ninyo at naging bahagi ng inyong organisasyon, bakit sarado kayo na makinig sa kanilang mga hinaing, hinanakit at sentimiento which are valid at tumutugma sa kung ano ang sentimiento ng mas malawak na mga mamamayan. Yan ang problema dito sa gobyerno ni Marcos. Napaka irresponsable, napaka insensitive at ginagamit ang batas para magsilbi bilang political weapon for persecution, harassment, and intimidation instead of facilitating the law to build the trust and confidence of the people. Bakit hindi nyo kayang ipakita ang tapang nyo, AFP, dito sa mga magnanakaw at mandarambong at mga kurakot na mga bulok na politiko na ginagamit kayo? Kagaya ng kumakalat na video ni Martin Romualdez, ni Saldico, nila Dalipi at mga alipuris nilang sindikato ng Kongreso as if they own you because in-increase ng 200 pesos per day ang inyong subsistence allowance, okay na kayo? Samantalang pinutol at tinanggal nila ang 18 billion pesos na mandatory requirement for your modernization program sa inyong defense and security capability. Okay kayo, natanggalan kayo ng 18 billion pesos at bibigyan kayo ng toothpick na 200 pesos per day, per sundalo, sa kanilang tinatawag na SA or subsistence allowance. And then palakpak ka pa. Anong klaseng uri ng pamunuan mayroon ang AFP kung ganito po sila magtrato ng kanilang mga senior officers na naglingkod at nagbuwis at nag-alay ng buhay at panahon at ng kanilang mga talento at ng lakas ng kanilang training at ng kanilang abilidad sa pagtanggol at pagpanatag ng kapayapaan ng mamamayan at ng buong bayan, and yet ito ang isusukli nyo sa kanila? Are they not joining and reflecting the real sentiments of the people kaya sila nandyan? Dahil hindi nyo kayang gawin dahil aktibo kayo sa serbisyo, there are rules under the military discipline and organization na hindi kayo pwedeng sumama sa mga aktibo at aktual na pagkilos na ito, and yet ang mga senior retired officers ninyo, ini-intimidate at inaharas nyo for them to stand up with the people and stand with the people and make a clear position na nilalabanan nila ang pangungurakot na naapektuhan pati ang inyong mga pundo. Tinatanggalan kayo ng pundo upang durubuhin at nakawin sa flood control project ni Marcos at Romualdez. Okay sa inyo. Ang mga nagrereklamo na dapat yan ay ipatigil at huwag nang ipagpapatuloy na ang gobyerno ninanakawan niya ang sarili niya at ninanakawan niya ang taong bayan, yung mga nagsasalita at naninindigan upang tuligsain ito at labanan, yun pa ang tinatrato ninyong kalaban? Anong uri ng organisasyon kung ganon tayo dito? Ayaw kong balikan yung definition namin sa CPP, NPA, NDF that the AFP as an organization is a fascist organization created and established in order to protect and promote only the interests of the ruling class but not to protect and promote the real and genuine interests of the masses of the people. Ayaw kong balikan yun kasi unfair sa inyo yun. Niyakap ko na po kayo. Niyakap ko na ang AFP. Ayaw ko na pong balikan yung definition na yon na ang AFP ay binuo upang pangalagaan, protektahan at ipagtanggol ang interes ng mga burgesya komprador, malalaking Panginong may lupa, hasindero,
bulok na politiko, oligarko at mga elitista kagaya nila Marcos at Romualdez at hindi para ipagtanggol ang ordinaryong mamamayan. I don't like that kind of definition anymore. Pero kung ganyan po ang inyong ginagawa ngayon sa mga retirado natin na mga senior officers ninyo, aba, masakit po yan sa amin ng mga dating naging rebelde at kalaban ninyo na niyakap ninyo kami sapagkat naniniwala kami na kaya nyong panindigan na professional organization ng AFP at hindi ito Armed Forces of Politicians. AFP. That is a big insult on you as an organization. So itong ginagawa ngayon na pahayag na ito ni Colonel Padilla, ito ay sablay. Ito ay mali at hindi po ito nakakatulong para i-facilitate ang dialogo at ang malinaw na pag-uusap hinggil sa mga mahahalagang public interest issue. Pahog-pahog ang mga bulayog, wala pagtaha sa mga retirado. Nagalit tuloy si amigo Saldi Soliman. Tinatakot daw ng AFP ang kapwa nila Kabaro, samantalang yung mga magnanakaw at mandarambong, yun pa ang kanilang kinakampihan. Paano yan, no, mga kababayan? This is serious. And I hope i-rectify ito, i-correct ito nila General Bronner at hindi po ito maganda sapagkat mas lalo po nilang binibigyan ng matuwid ang mga mamamayan na talagang ang AFP ay nawala na po ng sense of professionalism at nawala po ang kanyang tapang at paninindigan pagdating sa mga bulok at magnanakaw na mga politiko. Yan po ang mali mga kababayan. Gusto ko pong puntuhan ito ang mahalagang punto na ito. Palaging sinasabi ng mga generals at mga leaders ng AFP, mga senior officers nila na aktibo, na sila ay hindi pwedeng lumabag sa chain of command. Sila daw ang loyalty nila ay para sa konstitusyon at hindi para sa sinuman, para sa flag, para sa Republika ng Pilipinas. Tama po yun. But there are qualifiers to that. Number one, ang chain of command po is not a dead doctrine. Ito pong babanggitin ko The chain of command means commander-in-chief, who is the president, and then chief of staff, and then branch of service, pababa hanggang sa private first class o private na sundalo. Okay. Yan pong chain of command. At yan ay from top to bottom, hindi bottom to up. Okay. But the chain of command can only be applied, ang doktrina na yan, kung ang command line ay hindi lumalabag sa batas at hindi gumagamit ng abuso sa poder, kapangyarihan at pondo at hindi po ito tumataliwas sa interes ng taong bayan. When Marcos as president and as commander-in-chief, itinuturo ng maraming mga sirkumstansya at mga testigo na nai-involve siya sa drug abuse, that is already a red flag for you to check kung siya ba ay mentally healthy, physically and mentally sound siya to discharge the duties of the commander-in-chief. Pangalawa, kung siya ang itinuturo na siyang nagbigay ng otoridad kay Martin Romualdez at kay Saldico para sa loob ng 3 taon durubuhin at kulimbatin ang pondo ng bayan sa pamamagitan ng pagpirma niya at pag-implement ng mga sindikato na budget by making it to become General Appropriations Act using the powers and vested interest niya sa bilang presidente at otoridad niya, ginagamit ito para lumaganap ang korupsyon. Is that still a valid recognition of the chain of command? When the commander-in-chief as the president, si Marcos Jr. is involved sa sindikato na nagaganap na ito sapagkat wala pong Saldico at Martin Romualdez at mga magnanakaw sa DPWH at sa lahat ng mga itong kasindikatuang nangyari in the last 3 years. If Marcos had been so clear about his duty to the country and to the people, and that is to exercise due diligence, prudence, and propriety to protect the public fund, to protect and promote the welfare of the people, and not to allow and institutionalize corruption and plunder. Eh ang nangyayari, yun po ang ginawa ni Marcos. All roads of criminal trails involving the plunder, the massive corruption, ang pagkawala
ng mahigit 1 trilyon pesos na mga pondo in the disguise of using flood control projects, all roads and trails of criminal accountability and the principal responsibility account and point to Marcos. So yan ba ay chain of command pa rin? Remember, your loyalty is not and should not be to the president. Incidental lang po si Marcos. Your loyalty should be to the office and to the mandate of the law. Yan pong chain of command. It is not a dead doctrine. Ka-Eric, idol, mayang gabi, I'm watching from Davao. Sabi ko nga ng mga alipores, ni BBM lang daw ang pinakalimpyo. They're dreaming. Kaya, ako po ay medyo emotional sapagkat hindi po ganito ang AFP na ine-expect natin. Ang nakalagay po sa ating saligang batas, at ako'y naniniwala doon, Article 2, Section 3. And the people also subscribe to that principle na nakalagay sa saligang batas sa ating 1987 Constitution, the highest law of the land. Article 2, Section 3, Declaration of State Policies and Principles. Ano nakalagay po doon? The AFP shall be the protector of the state and the people. At ang state includes government and people. And the government is not Marcos, it's not Romualdez, it's not the oligarchs. The state and the government belong to the people. And Marcos is only incidental there. So, hindi po tama na si Marcos ang inyong pinoprotektahan. Diyan sa doctrine of chain of command, you have to protect the integrity, the moral compass, and the lawful and legal constitutional rule of the commander-in-chief. When the commander-in-chief goes out of line at nai-involve sa iskandalong ito, then the command or the chain of command cannot apply to protect him, but rather to protect the framework of Constitution, to protect the Republic, to protect the state and the people, so that ang abuso sa poder at kapangyarihan ay hindi magpapatuloy. Mga kababayan, si Marcos po, pinayagan niya na ngayon, habang nag-uusap po tayo sa live ni Ka-Eric, mayroon pong inilabas at inaprobahan ang lower house ni Marcos, another 243 billion pesos unprogrammed appropriations. Ang unprogrammed appropriations po, dito nang gagaling ang mga sindikato na flood control projects because in 2023 budget and in 2024 budget, 4,000 flood control projects pinapunduhan ni Marcos, pina-implement at nirelisan ng pondo gamit ang unprogrammed appropriations. So therefore, he cannot claim innocence. And Marcos therefore cannot also proclaim na siya ay crusader of corruption sapagkat siya ang nagbigay ng otoridad, nagpa-release, pinunduhan niya at pina-implement ang 4,000 flood control projects as per record of the Department of Budget and Management and DPWH. Nang galing ang pondo na yon sa 4,000 flood control projects na yon in 2023 and 2024 nang galing po sa unprogrammed appropriation. At ang unprogrammed appropriation po nanggagaling yan sa pangungutang ng gobyerno, pagpataw ng bagong buwis, at mga kinukuha nila ng mga pondo upang ilagay sa appropriation mula doon sa government agencies the way they did ang illegal na pagkuha nila ng 60 billion pesos doon po sa PhilHealth na pupunta sa unprogrammed items. Imagine, ganito na kalala ang iskandalo ng flood control projects at ng mga involvement ng pagtago nito sa likod ng mga unprogrammed appropriations, and yet ang ipinasa na version ng House of Representatives, no, mga kababayan, mayroon pang 243 billion unprogrammed appropriation. At malamang sa malamang dyan na naman itinago ang mga sindikato ng mga proyekto. I am subscribed to your channel pero hindi ako na-notify pag may new video. I'm sorry, May Castro, hindi ko rin masagot, ano? O nga, hindi daw nakikita yung video ni Ka-Eric. Kaya nga, bumababa yung views niya. At minsan hindi siya nakikita kasi hindi ako nagbabayad ng promotions. Hindi ko alam paano gawin, hindi pa ako nagpaturo at baka malaki din ang bayad. Hindi ko pinopromote ang video ko. So, voluntary and according to mechanical and automatic na desisyon ng Google o ng YouTube. Hindi ko alam, May, no?
May Castro, try to unsubscribing at subscribe ka ulit. Okay. Rosemary Palasan, buang ka. Buang ako? Bakit? Kung buang si Ka Eric, ba't ka nakikinig dito? Hello? Lemor, apektado ka ba? Domino effect na yan, Ka Eric, sa flood control scandal, sabi ni Cesar Ocero. So nakita po ninyo, the AFP, by this kind of unreasonable, unjust, intimidating, and with a tone of arrogance and harassment, na inilabas nilang statement threatening to affect or threatening the pension ng mga retiradong senior officers nila na nagsasalita laban sa katiwalian at nagiging kritiko ng gobyerno, nagpapanik ang AFP. Why are you afraid of your senior officers joining the legitimate and real and valid sentiments of the people? Is that wrong? Is that crime? No! Yung nagsabi pong buang kayo, sila ang number 1 viewers nyo. O binabantayan nila si Ka Eric, But ganon po, Ka Eric, they keep on repeating sa ginagawa nila pag-corrupt. May tawag po dyan na Uchi Rosero. Ang tawag po dyan sa behavioral science, sa psychology, neuroplasticity. Ang neuroplasticity po, ito yung state of mind ng tao na kaya niyang ibaliwala ang konsyensya niya at tanggapin niya ang mga mali sapagkat hindi siya napapanagot, hindi siya napaparusahan, at nag-i-enjoy siya sa kanyang ginagawang mali. Either yan ay pagnanakaw, panguhold up, pagdodroga, o kaya pangungurakot sa kaban ng bayan. When you gain pleasure and you feel accomplished and you enjoy that you are not brought before the bar of justice and you are not being held accountable and you're not being punished for what you do, your brain becomes trained to accept that what you're doing is correct. At wala na po ang konsensya mo. Ang tawag dyan, neuroplasticity. In simple words, nagiging gahaman at garapal at balasubas ka. Baka naglilihi yung buang time na yun. Time out ko muna. Baka mapano pa siya. Sabi ni Hans dyan. Mga kababayan, I enjoyed talking to you tonight. I pray sana malampasan ng Pilipinas ang lahat ng ito. We pray. Kaya karamihan sa mga senador sangkot ngayon sa flood control nasa, VR46. Really? Dutaibla ka. Baka ikaw ang dinidescribe mo ang sarili mo, no? Di pa VR_46 ka pa. Halata ba, Hans Jia? Tanggalin mo nga yan si VR46. Sumbi din yan. Yung mga bulag, pipit, bingi sa katotohanan, walang pakialam sa pagmamahal sa bayan. Kaya yung sabi ko, ari sa YouTube, mga kababayan na nandito sa ating Ka Eric Celis channel. If there will be no people power, there will be people suffer. Ulitin ko po, if there will be no people power, there will be people suffer. Ibig ko pong sabihin, ang pagkilos ng taong bayan is voluntary. It cannot be imposed. It cannot be perfectly timed na sasabihin mo bukas, mag-people power na. Nobody can dictate that. Ang taong bayan mismo ang magde-decide kung gusto nilang manatili. Ito mantakin mo, pinapalusutan na tayo ni Marcos, harap-harapan, at sinasabi niyang inosente siya, wala siyang alam, wala siyang kinalaman, and yet, hindi naman gumagalaw ang taong bayan. Ka Eric can only fiscalize, I can only advocate, I can only catalyze, I can only facilitate the idea, but the decision is for the people to take. Pero ako naniniwala pa rin ako. With prayers and with consistent efforts, we share the information, we expose the reality, and we put forward the perspective of truth and reality. Naniniwala pa ako na ang taong bayan ay namumulat. At sila po ay unti-unting umaangat ang pag-unawa sa kalagayan natin. Our situation may sometimes seem to be desperate, but definitely it is far from being hopeless. Bagamat gipit at masama ang ating kalagayan, hindi naman po ibig sabihin wala ng pag-asa.
Because with prayer and with people na namumulat at mga nandyan kayo, naniniwala pa ako na magkakaroon ng pagbabago. The same po ang nangyari na sa People Power 1. Nobody believed na babagsak o kayang pabagsakin ang diktadura ni Marcos Sr. at ng kanyang kapangyarihan noon dahil hawak niya lahat noon. Military, lahat. Pera, kapangyarihan. But people became a power by themselves. Lumayas po sila. Ka Eric, yung friend ko, Dilawan, okay daw BBM compare kay Sara. Siyempre, kasi mayroon na siyang tinatawag na political bias. We cannot convince them sapagkat ang may political bias, mayroon siyang agenda at mayroon siyang pinaniniwalaan. But definitely, ang taong bayan, kapag mulat po ang kanyang kaisipan, regardless of the opinion of Dilawan, of the CPP, NPA, NDF, opinion ni Trillanes, ni Ontiveros, ni Dilima, at ng mga kasabwat at kabalahibo nila, ang taong bayan po ay lalamunin sila. Okay? J. Smith Official, good evening po ka Eric. As to everyone here, live to everyone, I'll be watching from the start. Thank you, J. Smith Official. Maraming salamat po. Just don't lose hope. What is worse to happen to us is ang mawalan tayo ng pag-asa. Sapagkat kung walang pag-asa, hindi natin alam na may bagyong paparating. Hindi biro lang po. Pag wala ka ng pag-asa, it's dead end. No, we cannot let our people lose hope. Because the moment we lose hope, we will lose everything. Magiging madilim ang pagtingin natin at magiging desperado at walang patutunguhan ang ating mga ginagawa. So, magtiwala tayo. Pray, and then contribute, and then spread the message, contribute in the information and education, at huwag niyong kalimutan ang advice ni Ka Eric. The first step to action is consciousness. Ang taong namumulat ay umaabot po siya sa desisyon na siya ay kikilos. Ang kamulatan at kamalayan ay unang hakbang upang kumilos at magkaroon ng kapangyarihan ang tao at mamamayan. That is historical and that is also actual in the history of social movement. Totoo po yun, mga kababayan. And hindi pwede lahat ay iasa natin sa pagkilos natin. We need to have prayers. Ideal days para simulan ang mag-People Power, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. I agree. Lalo na ang last 3 days na yan. Yung Wednesday, Thursday, Friday, kapag inoccupy ang EDSA, tapos na po ito. Whatever division that we have, when people will start to mass up in an area that can create a symbolic collective action of the people, ang mga pag-aalangan ng Roman Catholic Church, ng Iglesia ni Cristo, at ang mga intriga, sabotahe ng Dilaw, Pink at mga komunista, at ang pag-aalangan ng AFP, all of them, lahat po yan ay babaliktad when there will be the actual strength of the people demonstrated on the street. Mangyayari po ba yan? Yes. With prayer and with constant discussion that we have, it will come. Miracles happen and only God can do miracles, and miracles come in the ways that we don't expect to happen. Magbabalik po ang ating Ka Eric at sana po ay magtuloy-tuloy ang ating talakayan na ito, and we hope that the leadership of the AFP will reconsider, rectify, and be the professional organization that they should be, and not as an extension organization ng mga magnanakaw, kurakot at mga abusado sa gobyerno na nag-aalangan silang punahin at ipatigil ito. Kaya po, nangyayari ang ganito. Napakabilis lang po ito lumaya si Marcos when the AFP will decide that they withdraw support to the Commander-in-Chief, and instead, they will recognize the constitutional line of succession of power. They are not doing outside the Constitution, but rather recognizing that there is a mechanism provided by the Constitution which is legal, moral, and doable. And what is that? That when the President becomes incompetent and serving
not the interest of the people, and it becomes an obstacle for national interest and national stability and security. And when the country becomes divided and the country is going towards a very, very dangerous situation that can erupt into anarchy or civil war, ma-avert po yan at mapatigil when that president like Marcos will have no power of support from the armed forces of the Philippines. And then, let the constitutional line of succession as defined by the Constitution be the basis of the transition of power. And then, kapag nangyari yan, reformahin ang gobyerno, i-dissolve ang Kongreso, at baguhin ang sistema ng gobyerno, at reformahin ang buong lipunan with the new leadership and new constitutional framework and with clear direction of bringing on the people's agenda under a real good government. Yan po ang ating objective.